Isang magandang araw po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong basahin ang salita ng Diyos sa umagang ito ng Lunes, unang Pedro chapter 2, 18 to 25. At ating pong tunghayan ang mensahe ng Panginoon. Ganito po ang nakasulat. Mga alipin, igalang ninyo at sundin ang inyong Panginoon. Hindi lamang ang mababait kundi pati malulupit, sapagkat kalulugdan ng Diyos ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kanyang kalooban. Maipagkakapuri kaya ang magtiis ang parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ang hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos ng makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipong kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita sa umagang ito. Ngayon po ay muli tayong pinaalalahanan ng Panginoon sa pamamagitan ng sulat ni Pedro patungkol sa iba pang mga bagay na dapat natin isagawa bilang tayo ay mananampalataya. Ang una ay dito sa ating talata ay sinabi, mga alipin, sundin ninyo ang inyong Panginoon, yung master mo. Yung mga alipin dito ay yung mga tagapaglingkod. Halimbawa, sa panahon natin, tayo ay mga nagtatrabaho, merong mga namumuno sa atin. Sila ang ating master, yung mga leader natin sa trabaho, leader natin sa mga gawain natin. Kung kayo ay nasa kaisya, yung inyong mga boss, mga line leader, at tayo, yung mga nasa ilalim nila. At tayo, habang tayo ay nasa ilalim nila, tinatawagan tayo ng Panginoon na magpailalim sa kanila. Nung isang linggo ay tayo ay tinawagan na magpailalim sa mga namumuno ng bayan. Ngayon naman, sa mga namumuno sa atin, sa mga pinagtatrabahuhan natin, na maituturing nating ating leader. Yan po. Sabi po rito, ang ating pagpapasakop ay kahit sila ay mabuting pinuno o leader o master o sila man ay malupit. Yun ang sabi natin, malupit na nga sila, bakit tayo magpapailalim pa sa kanila? Sapagkat ito ay pagpapakita ng isang tunay na pagpapasakop na sinasabi ng Panginoon. Sabi nga, mapalad ka, o parang sinasabi rito, in-encourage pa rito ng Panginoon na kinalulugdan niya ang mga taong nagtitiis dahil sa paggawa ng kabutihan. Di na bali tayong magtiis o tuligsain o kaya sabihan ng hindi magaganda or saktan. Basta ang ating ginagawa ay kabutihan. Sabi nga, mas mabuti pang magdusa tayo sa paggawa ng kabutihan kaysa tayo ay magdusa na gumagawa ng kasamaan at tunay ngang hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon. Sabi niya rito, maipagmamapuri mo ba ang pagtitiis sa gitna ng mga ginagawang masama? Hindi po. Ngunit pagpapalain ng Diyos ang mga nagtitiis sa paggawa ng kabutihan, o kaya you are suffering for the action of doing good, at ito ay acceptable sa Panginoon. Para ma-encourage po tayo ay nagbigay siya ng halimbawa. Ang halimbawa po ay ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, nung siya ay namumuhay dito sa lupa, ano po ang ginagawa niya? Sa lahat ng kanyang ginagawang kabutihan, ano po ang kanyang napapala?
merong mga nagagalit, merong mga pinagbabantaan ng kanyang buhay, hanggang sa dumating nga yung pagkakataon na siya ay nagdusa dahil sa mga ginagawa niyang kabutihan. Siya ay inalipusta, siya ay hindi gumanti, siya ay pinahirapan, ngunit hindi siya nagbanta. Marami pong mananampalataya, si Pablo, mga iba pang mananampalataya, ito sina Pedro, sila po ay nagdusa. Pero sa kanila, ang pagdurusang yon ay isang pagdurusang kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, maging para sa kanilang mga sarili. Tayo po, makarinig lang tayo ng mga pangungusap ng ating mga kasama sa trabaho o kaya ng mga ibang tao, nadi-discourage na tayo. At para bang nagsasabi na tayo sa Panginoon, Panginoon, ganito, bakit mo ako ginaganito? Bakit ako nagdudusa ng ganito? At tayo ay nagko-complain sa Lord. Pero ngayon ay sinasabi sa atin ng Panginoon na ito ang ikagalak mo kung ikaw ay nagdurusa dahil nagiging kabahagi ka ng ginawa ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang gawin nating halimbawa sapagkat sa kanyang pagdurusa, ang layunin niya ay ang ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Ang layunin niya ay upang tayo ay hindi na manatili sa kasalanan. Para sa kanya, yun ang purpose, yun ang mabuting gawa, yun ang magiging result ng kanyang pagdurusa. Kaya nga, siya ang maging example natin. Kahit tayo ay mahirapan, basta alam natin na ang objective natin ay para sa ikabubuti at mabuting gawa ang ating ginagawa. Ipagpatuloy po natin yan. Huwag po tayong ma-discourage. Sinabi to ni Pedro dahil yung mga mananampalataya nung panahong ito ay nagkakaroon po ng mga pagdurusa dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Pero ito po ang mensahe sa kanila ni Pedro. Gayon din sa atin. Ito ay mensahe sa atin na kahit ano ang hinaharap natin na mga pagsubok sa ating pagsunod sa Panginoon, lalo-lalo na tayo ay gumagawa ng kabutihan, ito ay ating ikagalak at tayo ay magpasalamat sa Diyos. Higit sa lahat, sabi po rito, ang layunin ng Panginoong Hesus na kahit siya ay nagdusa ay para tayo ay hindi na muling magkasala, iwanan natin ang kasalanan na yan at mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus, sabi, dati tayo ay watak-watak, dati tayo ay walang direksyon ng buhay, pero ang Panginoong Hesus, ginawa niya ang lahat. Ang objective niya ay kahit siya magdusa, ang objective niya ay upang tipunin tayo, upang pangalagaan ang ating kaluluwa. Ikaw, ano ang objective mo sa iyong pagsunod o paggawa ng kabutihan? Kung ito ay maayos na layunin, kahit meron pang mga detractors, meron pang mga nagsasalita ng hindi maganda, magpatuloy ka. Sapagkat naalalaman ng Diyos ang tunay na motibo at ang motibo mo ay maganda. Ano ang ating action ngayong araw na to sa ating pagsasabuhay ng salita ng Diyos? Tayo ay magpailalim sa ating mga boss, sa ating mga leader, at sundin natin sila. Kung sila man ay gumagawa ng hindi maganda sa atin, ang sabi po dito, ang Diyos po ang bahala sa kanila. Ang ating pong responsibility and duty is to submit, do our best na maging mabuting lingkod, maging mabuting mga mamamayan. At sabi nga po, ang isa pa nating gawin ay humingi tayo ng tulong sa Diyos. Sa gitna ng mga pagdurusang ating pinagdaraanan, tayo ay humingi ng kalakasan mula sa Panginoon. Then, pangatlo po, tingnan natin ang Panginoong Hesus. Mag-focus po tayo sa Panginoong Hesus. Na ang Panginoong Hesus nagdusa ng lahat ng bagay, pero nanatili po siyang matuwid, matapat, ginampanan niya yung mission niya para po sa atin. Kung ang Panginoong Hesus po nag-give up, hindi po natin mararanasan ang kaligtasan. Pero ang Panginoong Hesus ay naging matapat sa kanyang gawain upang tayo ay maligtas, upang tayo hindi manatili sa kasalanan at makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. At higit sa lahat, tayo ay kanyang matipon at siya ang maggabay sa atin. Ano pa po ang pwede nating isagawa? Magtiwala ka lamang sa Panginoon. Kung ikaw ay dumaranas sa mga pagsubok ng buhay, hindi ka pababayaan ng Diyos at ikaw ay sasamahan ng Panginoon.
Sana po makatagpo tayo ng kalakasan sa araw na ito mula sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, maraming salamat sa mensaheng binigay mong muli sa amin. Kung kami man ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok ngayon, ikaw ang nagpapaalala sa amin, Panginoon, na ito'y aming mapagtagumpayan, maging matatag kami, sapagkat hindi ito ang mga bagay na magbibigay sa amin ng panghihina. Tutulungan mo kami. Ikaw ay nagagalak at ito'y isang kagalakan na kahit kami nagdurusa, nananatili kaming tapat sa iyo. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat tagapakinig. Ito po ang aking samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at magkita tayo muli bukas sa patuloy na pagbabasa ng unang Pedro. Tayo po ay magkita-kita. God bless you.